Good day mga katambay. I-share ko sa inyo o ikikwento ko sa inyo ang aking travel to Bohol. Nag-start ako ng Samar, Katbalogan, San Juanico, Bridge, Tacloban, Hindang, Hilongos, Baybay at nagsakay ako ng barko doon sa Bato, Leyte, papuntang Ubay, Bohol. Narating ko ang Ubay ng alas 12 ng gabi dahil may rescue kami. Yun, at nag-hotel lang muna ako dito pansamantala. Summary ng Bohol tour ko, start here at Ubay, Bohol. Para makatipid sa pagkain, siyempre sa karinderya na ako kumain at talagang matipid. Mura lang ang bilihin dito. Malawak ang munisipyo ng Ubay, wari ko'y isa na itong syudad. Ang Alicia ay hindi naman kahintulad ng Ubay, pero napakalawak ng saklaw ng kanilang munisipyo. Mababait pati yung mga tao dito. Biro mo naman, may nakausap lang ako about motocross. Nagkataon pareho kami ng hilig. In-invite akong kumain sa kanilang bahay dahil fiesta. At kahit hindi niya ako kilala, paglabas ko, may dala pa akong take home. Kung tawagin ay humba na pagkalaki-laki. Hindi ko na nabidyohan. Jahin naman kung gawin ko yun. Katulad dun sa una, ang Mabini ay isang 4th class municipality. Pero hindi ito halata dahil na din sa mga nagagandahang mga bahay dito. Pansin ko lang, parang walang mga squatter dito. Ang lalayo ng agwat ng mga kapitbahay. 10 AM pa lang or alas 10 yata nung umaga yun. Dinalaw na ako ng antok. Kaya nagunat-unat muna ako kahit sandali. Ang Kandihay is also a 4th class municipality, pero booming din ang kanilang mga negosyo. Kabigha-bighan ang simbahan nila. Sa tingin ko, modern design na ito. Medyo nag-aalangan talaga akong pumunta sa lugar na ito kasi una naman, wala ito sa mapa bilang munisipyo. Kaya napagkamalan kong baka isa itong barangay. Pero dahil sa dami ng mga sasakyang patungo sa lugar na ito, out of my curiosity, sumunod na rin ako sa kanila. Laking gulat ko nang malaman kong isa pala itong munisipyo. Hindi lang simpleng munisipyo kung hindi kaya-ayang lugar para sa mga turista. Saludo ko sa mga beach dito. Ang gaganda pati ng mga buhangin at dagat. Okay rin ang opisina ng MDRRMC, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. Napakalawak, napakalaki at mukhang first class. Dito na rin ako nag-lunch. Ang Guindulman, isa rin itong 4th class municipality. Mukhang ito ang sentro ng kalakalan sa bayang ito. Bukod sa pier, nandito rin ang malaking pamilihan. Dito ay naisipan kong magsulat muna ng aking journal para di ko makalimutan ang mga lugar na daanan ko kanina. At dito ko nakilala ang mga kwelang habal-habal group ng Guindulman. Among bagong amigo, taga Tacloban. Kita mo nilibiyahin sir. Sa Guindulman habal-habal group. Duero. Ang lugar na ito, sintulad rin dun sa mga naunang munisipyo na aking nadaanan. May kalawakan din ito at bakas ang masaganang negosyo sa lugar na ito. Naglalakihang building rin, maraming pamilihan, napaka-modern ng simbahan ito, kulay blue pa. Ang ganda niya, makapasok nga. Kapansin-pansin din dito na bawat munisipyo ay may tennis court. Kaya din ako nagtataka na ang daming seeded tennis player sa Pilipinas ay mula or galing sa Bohol.
Pagpasok pa lang sa munisipyo ng Hagda, tumambad kaagad sa akin ang pagkagandang tanawin ng karagatan. Akala kong Hagna ay city. Pero hindi to halatang isa rin pala itong 4th class municipality. Napakasagana at hitik sa infrastructure at naglalakihang negosyo meron dito. Century old na rin ang simbahan dito. Dito muna ako pansamantalang nagpahinga. Sierra Bullones. Galing ako ng Hagna, papunta sa lugar nito ay kawili-wili ang highway na nadaanan ko. Unlimited lang naman ang mga bangkingan. Actually, malapit lang ito from Hagna, nasa 36 km lang ito. Pero ang view naman ay kabigha-bighani. Malawak din ang lugar nito. Modern design na ang simbahan o parang Gothic design, pero century old na rin ito. Ito ay interior municipality ng Bohol at pansin ko parang kunti lang mga structure dito. Pero mamangha ka sa mga nagagandahang bahay dito. Ilim na ng marating kong lugar na ito, kaya dito na lang ako mag-set up ng aking tent. Ayon sa aking napagtanungan, ang basketball court na ito ay covered court talaga at nasira lang ito nang dahil sa bagyong Odette. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ito na